Yung mga papel-papel na pala yan. Sandali, masira yung mouse natin, ano? Galing naman pala doon sa mga tinawag nilang mga tao. No? Sino? Kagaya nung sila Orly Gotesa. Kaya sinabi, basura lang daw. Biruin mo nga, yun, no? Kinakabahan siguro, natatakot na makasuhan ng perjury. Paano ba naman, no, mga kababayan? Manunumpa, susumpa, lalagda ng kasinungalingan yung mga sasabihin. Natakot na makasuhan ng perjury ho. Diba? Hindi na lumabas. Hindi na nagpakita. Ay, Diyos ko po. Doon pala galing yan. Kaya naman pala, ang sabi ng mga senador, ay, wala. Puntang basura lang daw. Papel lang yan. At pang media-media lang daw yan. Sa atin, para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control project. Diyos ko po. Natawa ako doon. Kala ko naman talagang masusing pag-iimbestiga. Yung pala, doon din kila Orly Gotesa nang galing ho yun, mga kababayan. Eto mga DDS. Yung susunod natin, para medyo maliwanagan lang kayo mga DDS, kung ano ang pagkakaiba, no? Nung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos at yung impeachment para kay Inday Sara Duterte. Napakasimple nito mga DDS. Napakadaling intindihin. Ewan ko na lang, no? Kapag hindi nyo pa din naintindihan, ialog-alog nyo yung ulo ninyo. Tapos medyo i-bounce-bounce nyo ng konti sa mga pader para sa ganun baka mamaya gumana. Pakinggan nyo na talagang yung impeachment nyo kay Pangulong Bongbong Marcos walang kalaban-laban. No, versus doon sa Sara Duterte. Malaking pinagkaiba ng impeachment complaints at attorney din ang mag-aano sa inyo, magpapaliwanag. Pinagkaiba ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos at impeachment kay Inday Sara Duterte. Laban kay VP Sara at BBM. Ang ebidensya laban kay VP Sara Duterte ay malakas. Nakabata ito sa mismong pahayag niya that she already contracted an assassin para patayin ang presidente. Narinig nyo? Naalala nyo yon? Huwag kayong mag-alala. May kinausap na ako na tao na kapag may nangyari sa akin, patayin si Pangulong Bongbong Marcos, patayin si Martin Romualdez at patayin si Lisa Marcos. Paano idedepensa yun ngayon? Na walang threat. Kasama yun sa impeachment ng vice-presidente. May ebidensya at mismong sarili niya yung ebidensya doon. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, agree 100% kay Attorney De Leon. Ang First Lady at ang Speaker of the House. Ang ebidensya laban kay Sara Duterte ay sarili niya mismong pahayag and they also include documentary records. Makatanungin nyo pa, sino ang posibleng maging maging testigo dyan? Actually, pwede nga tayong lahat kasi mismo karamihan sa atin napanood yung live na yun na nagwawala si Vice Presidente. Tapos nandoon, kausap niya yung mga vlogger nila na mga DDS. Di ba? Such as COA reports, congressional testimonies, liquidation documents and certifications, and other paper trails involving alleged misuse or malversation of public funds allocated to the OVP and DepEd. May dokumento. Yan yung sinasabi ng mga DDS na kumbaga acquitted o wala daw kinalaman o na ano daw si Sara Duterte ng COA. Wala naman. Diba? Itong mga DDS na to mga pauso At may mga witnesses mismo. Kaya nga nalaman natin ang scandalous confidential funds at ang mga kagaya nila Mary Jane Piatos at Chippy McDonald. Meron pa. May dadagdag ako dyan. No? Sino? Si Jugs de Asim. Meron pang mga apelido de Asim Halata po kasi mga kababayan na yung mga ginamit at yung mga pangalan na inilagay doon sa mga resibo na yon ay imbento lang po. At yun mismo ang pwedeng gamitin na ebidensya laban sa Vice Presidente. Kasi po sila mismo ang nagpasa nun from OBP at galing po sa DepEd, ipinasa nila sa COA
At, sorry, nakarating sa Congress. Ipinakita sa Congress. Kaya sila Adjong, sila Congressman Adjong, nung inisa-isa, nakita nila na ang nakasulat doon, mga imbentong mga pangalan. Walang birth certificate, walang death certificate, at walang marriage certificate. Sir Edong, shoutout po sa inyo. Atay sa mga dokumento, mayroong 8 billion worth of overpriced laptops sa Oh. panahon ni Sara bilang DepEd Secretary. Meron ring Hindi ho yan gawa-gawa lang, ha? Sabi ni Joselito, meron pa isa, boss, na Resin News, sinigang sa Sampaloc. dokumento na nagpapatunay na meron siyang mahigit na 2 billion na bank deposits sa joint account nila ni Rodrigo Duterte na hindi nakadeklara sa kanyang SALN. Sa kabilang banda, wala pang diretsong ebidensya laban kay BBM sa di umanong pagkakasangkot niya sa flood control projects. Correct. Sige nga, baka meron dyan DDS, no? Na makakapagsabi, paano i-connect si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga flood control project, doon sa mga ghost project. Gusto ko, alam nyo mga kababayan, gusto ko talagang makarinig ng mga DDS o gusto kong makakita ng mga DDS na yung tipo bang ipagtatanggol nila, eto ang koneksyon ni Bongbong Marcos doon sa flood control. Eto ang mga patunay na si Martin Romualdez ay konektado diyan sa mga ghost project. Gusto kong makakita ng mga ganun. At makarinig nung mga pagdepensa nila. Pero mukhang wala naman, no? Mukhang sabi-sabi lang. Kagaya nung kay Topacio. Mukhang sabi-sabi lang din, no? Mukhang sila-sila lang, Papangalandakan ako, malakas na malakas ito. Dahil ang mga gumawa nito yung mga batikang mga lawyer, batikang mga politiko, etc. Sabi nung isang yung nakaganon, yung tirek yung mata na lawyer, 'di ba? Habang magpapasa daw sila ng impeachment para kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na siya ang unang nag-expose nito sa sarili niyang SONA. Batay sa ebidensya, mas malinaw ang grounds for impeachment laban kay Sara Duterte. Huwag lang tayo sa politika makinig. Ang hustisya talaga. Ang tanong ko dito, mga kababayan, malapit na po ang Pebrero 6, no? Yan, ako naniniwala ako, ganyang petsa ihahain, ilalabas yung impeachment kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ang tanong paano kapag nagkasabay talaga yung kaso na graft and corruption ni Trillanes at yung impeachment kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sabi ni Shiro Kansaki, lawyer na tirik ang mata. Oo, yung para, ewan ko. Puro bangag sila ng bangag. Bangag si Bongbong Marcos. Kung makita mo yung lawyer na yun, nakagano, nagbablog. Yari ka na, Bongbong. Lagot ka na, Bongbong. Nakagano, no? Pagpasok pa lang, ihahain na namin ang impeachment sa'yo, Bongbong Marcos. Ganon. Pagkalabas, malungkot. Hindi tinanggap yung impeachment nila. Tapos wala pang endorser. Alan Paulino, yan ang tunay nagsalita. Ebidensya.